Okay, hello, good day sa Scorpio. So titingnan natin kung ano no, kung yung secret wealth na darating sa iyo, alamin natin kung paano mo makukuha ang secret wealth na 'yan, no? Itong 2026. Ayan, maraming pong salamat sa pag-like, hype and subscribe at share ng ating channel. No? So tingnan natin kung paano kaya yaman itong 2026, no? Welcome sa Happy Angel reading po sa mga bago. Okay, hindi po tayo magpapatagal. Let's start na po ang inyong reading. Bibigyan ko rin po kayo ng Archangel guidance at affirmation. Okay, paano po yaman si Scorpio? Tingnan natin itong 2026, ang kanyang chang-chang yumaman. So always remember, you have your own free So, paano po yayaman? So, kukuha tayo ng 5 card na, no? Titignan natin kung ano yung vibe mo ngayong 2026 at ang iyong opportunity to yung mga skills na gagamitin mo, kung anong dapat, plus yung blockage na humaharang, yung advice plus yung outcome, no? Ayan. So, ano po ang vibe ng 2026 ni Scorpio? Page of Cups. Ayan. So, may Page of Cups ka. Malalaman natin bakit, no? Pangalawang card mo is Temperance. Six of Wands. Seven of Pentacles. At Seven of Cups ang iyong outcome. No? So, ito yung wealth reading sa'yo, Scorpio. No? Napaka-interesting ang combinations ng mga card mo rito. Pinapakita nito na ang yaman mo ngayong taon ay hindi dadaan sa madalian, no? Kundi sa pagiging matalino at mapagmatsyag. Yan. So, ang daan sa kasaganaan mo rin, ang iyong financial energy, itong 2026 ay Page of Cups. Ang simula ng 2026, ito yung, ay puno ng inspiration and new ideas sa'yo. So, bilang isang Scorpio, magkakaroon ka ng mga intuitive hits o malikhaing idea kung paano kumita, no? Parang siguro it could be also sa panaginip mo or yung pagiging sabihin natin pay attention ka sa mga signs and synchronicity rin. So, maaring may kinalaman din ito sa art, sa sining, communications o isang bagong hobby na pwede mong pagkakitaan, no? Kumbaga maging bukas sa mga small message o balita tungkol sa pera at pati sa mga sign na ibibigay sa iyo. It could be either also na makapanaginip ka na isang idea na maari mong pagkakitaan or parang isang sagot sa iyong ano no, sa iyong mga pinaplano. So mayroon kang napakalakas na intuitions itong 2026. So, paano kaya yaman? Ito yung opportunity mo. Ito yung temperance, ito yung susi sa yaman at patience and alchemy, no? So, ang opportunity dito, yayaman ka sa pamamagitan ng pagbabalanse. Hindi ito all or nothing na laro. So, ang opportunity mo, ito yung nasa, sabihin natin, yung pagmix ng iyong lumang skills sa bagong technology ngayon. No? So, kailangan mong maging mahinahon. Ang sabihin din natin, ang yaman mo ay slow and steady. Pero sigurado ang paglago nito, no? So, mamaya titingnan natin kung ano mga yan, no? And then, ang iyong blockage naman, ang Six of Wands. Medyo nakakagulat ito dahil victory card, no? Ang Six of Wands, kumbaga acknowledgement din to ng community. Pero bilang blockage, no, I could feel na maaring ang pride o ang paghangad ng public recognitions din ang pumipigil sa'yo, no? O baka masyado kang nakapokus sa sasabihin ng iba o sa pagpapakitang gilas, no? Kaya nawawala ang focus mo sa totoong trabaho, no? Kaya naging blockage ang Six of Wands. So, wag maging kampante rin sa past wins, no? So, kailangan mong gumalaw para sa bago mong tagumpay. So, kung makikita mo rito, ang resulta mo is Seven of Pentacles.
ang pinaka-outcome mo. Ito ang card ng harvest. So, ang pinaka-outcome mo, ito yung pagtatapos ng 2026 para sa Scorpio. Ito yung panahon ng pag-aani, no? Harvest. Nakita mo na ang bunga ng iyong pagtitiyaga mula sa temperance, mula rito sa temperance na to, mula sa mga ginamit mong skills, no? Maaring hindi pa ito yung ultimate jackpot, pero ito ang solid na pruweba na ang tinanim mong investment o negosyo ay buhay at lumalaki na, no? So, you also have dito ang payo. Seven of Cups, ang babala at payo para sa iyo is beware of illusions. No? Ito yung sabihin din natin na advice sa'yo, huwag magpadala sa sobrang daming options. O lahat gusto mong gawin na hindi mo alam kung paano ka mag-focus na na-overwhelm ka. So, ang pagtatapos ng 2026, ang pinakapayo sa'yo, ah, dito tayo, no? Seven of Pentacles ba? O ito pala, yung maaring hindi pa ito yung ultimate jackpot, pero ito yung solid na pruweba, no? Tinanim mong investment o negosyo, dito it's growing, and then ang Seven of Cups ang iyong advice. So, ang babala at payo dito, yung beware of your illusions. Tapos, huwag magpadala sa sobrang daming options o get rich quick. Or sabihin natin, scheme na mukhang masyadong maganda, no? Para maging totoo. So, Scorpio, kailangan mong mamili ng isa o dalawang focus lang. So, huwag maging daydreamer, no? Maging doer o i-filter mo ang mga distractions para hindi ka masyadong nagsasayang ng energy. So, titig ko dito ang Page of Cups, no? Para mas lalo maliwanagan, makinig sa iyong inner voice pagdating sa bagong business. No? Andito ang Page of Cups mo. So, iwasan ang pabigla-biglang desisyon sa pera. No? Timing is everything, sabi ng Temperance. No? At syempre, ang Six of Wands naman, manatiling humble, mas mahalaga ang laman ng bulsa kaysa sa likes ng social media. Okay? So, ang Seven of Cups, maging maingat sa mga scams o malabong offers, isang focus lang ang dapat. So, Scorpio, ang iyong card, ito yung nagsasabi na ang tunay na yaman ay nasa iyong pasensya. No? At nakikita mo ang Page Cups dito, may bagong pintong bubukas para sa iyo, no? Pero kailangan nating pag-usapan ng Six of Wands, no? Bakit nga ba ang iyong past success ang nagiging harang sa iyong future wealth, no? So, alamin natin kung paano mo gagamitin ang temperance para ma-manifest ang harvest ng Seven of Pentacles. So, let's clarify itong temperance, kung ano itong temperance na to, no? Let's clarify kung anong skills yan para magamit mo. Two of Swords. So, sa taas natin ilagay. Para kasya. Seven of Swords. Tuning energy. Pagiging wais. Eight of Pentacles. Talagang no, slow but surely talaga kasi andito ang Eight of Pentacles na kailangan i-mastery mo yata. So, para sa mga Scorpio, no, kailangan nating himayin ng mabuti ang temperance na gamit ang dalawang swords at Seven of Swords dito at ang Eight of Pentacles. O mukhang ano dito eh. So, ito yung mukhang pagtitimpla o pagbabalanse na kailangan mong gawin sa 2026. Ito yung talagang hindi biro ito, no? Ito yung tungkol sa protection at diskarte. No? Diskarte. Ayan ang kailangan daw. Napakadali niya, no, Scorpio. So, ito nga sinasabi, ang temperance, this is alchemy of wealth, no? Alchemy of wealth. So, ang Two of Swords dito, ito yung pagpili sa mental block, no? Yung pagpili sa mental block na nangangailangan ng balanse para sa para nga ma, para ma, para makita yung
yung mga indecision mo. So meaning, may dalawang option ka sa pera o career na parehong mukhang okay. Pero dahil natatakot kang magkamali, hindi ka gumagalaw. So tama ba 'yan, Scorpio? So ang advice dito, bibigyan na rin kita ng advice dito, 'no? Pero meron kayong own free will na dito, 'no? Ang pagyaman mo ay hindi mangyayari kung mananatili kang blindfolded. Kailangan mong pumili at manindigan dito, okay? So ang Seven of Swords din dumating din sa iyo na ika-clarity nito, no, ng Temperance. Ayan, dinadahan-dahan ko po, no. So ang Seven of Swords, ito yung diskarte o hidden strategy na kailangan mong pairalin. O dito yung parang dito nagiging misteryoso ang reading mo, no. So ang Seven of Swords card, ito yung pagiging tuso o palihim, no? Yang Seven of Swords na yan, ayan tingnan nyo. Oh. Palihim, tuso siya, no? Wais, may kinukuha siyang ano, espada, no? Pwede rin niyang deceit and lies, no? Pero iba yung reading natin ngayon, sa abundance ang reading natin ngayon, no? So, magagamit yan. Hindi ko sinasabing maging tuso ka, pero ang meaning nito, ito yung Seven of Swords, ito yung diskarte o hidden strategy na kailangan mong pairalin. Sa pagbabalanse mo ng iyong finances, no, ng temperance, kailangan mong maging madiskarte kasi balance ang kailangan mo eh, no? Iba-balance mo ang parehas eh. Kita mo indecisions ka rito, no? Kaya natitigil ka. So ito binibigyan ka ng answer. So ang ito yung pagbabalanse mo ng iyong finances, kailangan mong maging madiskarte. Hindi lahat ng plano mo ay dapat mong ipagsasabi sa iba. You need to treasure it. Kagaya to, no? Sinabi ko, no? Ayan, kasi meron kang good idea na mapapanaginipan o may malalaman ka na bigla na lang susulpot sa'yo na magkakaroon ka na kaagad na pop-up sa utak mo, no? So yan, wag mong ipagsasabi, no? Execute your own plan. Gumawa ka ng plano sa sarili mo muna rito, no? Yan ang sinasabi. Kasi sa Page of Cups, ito yung intuitions mo. Diyan ka makakakuha sa mga or either na sa panaginip mo or sa mga signs din. No? The universe will give you na magpa-pop up na lang sa iyo kung anong dapat mong gawin na ikayayaman mo. So kailangan mong kumilos kaagad, no? So kaya ka rin kaya ka rin dapat ang warning din nito, mag-ingat sa mga taong gustong pumitas ng mga iyong idea, kagaya ng sinasabi ko. Because sa 2026, ang yaman ng Scorpio ay nasa quiet luxury. No, mahinahon, silent, no? Silent. Kumbaga, let them, hayaan mo silang mag-wonder kung ano sasabihin nila about sa'yo, but you're doing your best to make an actions dito sa ina-instruct sa'yo, no? Sa mensahe sa'yo. So, nakikita mo dito, nasa quiet luxury ang iyong pagyaman o yung paggawa ng pera ng tahimik na hindi mo kailangan sabihin. Kumbaga, work in silence, Scorpio. No? Work in silence. Let your Seven of Pentacles, no? Harvest make the noise. Ayan. Kumbaga, may Seven of Pentacles ka dito, di ba? Ito yung pinaka-outcome mo eh. Di ba? Kita mo? Ang galing. Talagang na-explain natin ng maayos to, no? Sana gawin mo, napakadali. Follow lang, hindi naman masama ito, no? But you have your own free will. So, kung mga business na yan, no? Work in silence daw. Let this outcome will show. Ipakita mo sa kanila kasi magugulat sila na makikita na lang nila ang dami mo ng investment, no? Wow, ang ganda niya, no? Diyan na papasok sang Six of Wands, no? Pero i-warning mo rin tong Six of Wands sa'yo dahil na minsan nasosobra ka sa pagiging mo. Siyempre, lahat gusto makibahagi. Sosobrahan ka sa acknowledgement ng iba kaya ka pinapatahimik. Ayun, kasi maybe baka generous ka masyado, Scorpio, no? So, wag ipagsasabi sa iba ha. Ayun, let your harvest do the shouting, no? Pero mag-ingat ka rin dito sa Six of Wands na blockade, no? Sober acknowledgement, no? Lahat may gusto ng baka araw-araw yayain ka na sa party dahil nakita umuunlad ka na, no? Okay, so ito pang dapat daw gawin, itong Eight of Pentacles. Ito yung mastery at ito yung pagpapakitang gilas sa galing mo, no? Ang Eight of Pentacles.
So, ito yung pinakamagandang card na paglinaw na ano 'no, na nakita natin. So, ang meaning dito, ang yaman mo ay magmumula sa paulit-ulit na pag-asenso at pag-improve ng iyong craft. O paulit-ulit, ano ba yang ano ba yung fashions mo, gawin mo daw. Ulit-ulitin mo lang hanggang sa maka-build ka ng sarili mong empire or business, 'no, na talagang nakikita mo rin yung andiya diyan yung mag-e-enjoy ka rin. So, ang action mo kung ikaw yung isang mentor, artist o business owner, kailangan mong mag-focus sa quality, 'no? Dahil ang temperance dito ang magbabalanse. Ito yung pagbabalanse ng iyong creativity at hard work. Hindi dapat ang swerte kailangan ng masterclass level na galing. Kailangan ang masterclass level ang galing mo. Hindi dapat ang swerte, kundi kailangan ang masterclass level ng pagaling. Yung na ma-master mo talaga, 'no? Ang business mo o ang art na 'yan, 'no? Ang proyekto na 'yan o ang trabaho na 'yan mapo-promote kapag ano, 'no? Magugulat ka, ang laki na pala ng sweldo mo, commissions basis, halimbawa sa sales ka, 'no? Yung pala nasa commissions, yung mga commissions basis mo mataas na, 'no? Napakaganda 'yan. So, ang secret na message para sa'yo dito, 'no, Scorpio, ang temperance para sa Scorpio ay hindi lang paghihintay. Ibig sabihin nito, pumili ka. Ito yung two of swords eh, no? Gamitin mo itong palihim at madiskarte dapat, no? Sinasama-sama ko dito, no? Sinasama-sama ko ibig sabihin ng card na to, no? Pumili ka ng dalawa, gawin mo itong palihim na madiskarte at paghusayan mo ang iyong gawa dahil may 8 of Pentacles. No, nakukuha mo? So, Scorpio, alam ko na may kinakatakutan kang desisyon dito sa Two of Swords, no? Akala mo ba, kumbaga ito yung parang akala mo na kailangan mong i-broadcast ang bawat galaw mo? Hindi, 'di ba? So, ang Seven of Swords ay nagpapaalala sa iyo na itago muna ang mga master plan mo, ang mga ideya mo. Habang ang iba ay busy sa pagpo-post, ikaw naman ay busy sa pagma-manufacture, no, ng iyong tagumpay. So, ang yaman mong 2026 ay bunga ng iyong diskarte at dedications, no? Tinaro natin ang temperance. Napakaganda at sana naliwanagan po kayo. At so, yung sabi ko rito, ang advice lang no, parang huwag kang mag-alinlangan sa pagitan ng dalawang choices, no? Andiyan dyan yung mamili ka. Ang checklist sa'yo, tatlo lang ang tatandaan mo. Choose. Make it private. At i-master mo perfect to craft, no? Huwag kang mag-alinlangan sa pagitan ng dalawang choices. Keep your financial private at mag-aral ng bagong skill o i-improve ang kasalukuyang business model kung anong meron ka, no? So, bibigyan kita ng ano, no, ng parang affirmation, guidance mo rin para kusang mong maunawaan. Tingnan natin ang angel whisper sa'yo na makakatulong din sa'yo ito, no? Sa pagdesisyon. Ano po ang message para kay, ano po ang iyong bulong para kay Scorpio? Bulong para kay Scorpio. Angel whisper, binubulungan ka. Trust and it's so. Angel numbers are beautiful sign from the divine that we're exactly where we are meant to be. All message in this deck, ano lang pala to, wait, sorry. Ito yung explanation. Ay, hindi eh. Trust it and it's so. Parang ito yung about na mag-trust ka. Pag may nakikita ka daw na synchronicity number, ayan na. Ayan, talagang binibigyan ka ng message, no? Pag may synchronicity number kang nakita daw. 1, 2, 3, may vision na darating sa'yo, na. So ito, your path will not look identical to anyone else. That is what makes you unique, no? Ibang-iba daw ang way mo ng ng itong journey mo sa abundance. Kaya ka unique dito eh. So remember that as you stay the path,
that feels connected, the path will continue to lead you to alignment. Let your visions be as different as you are. Yan, ako sa visions mo. No? Keep on doing that. Kumbaga, keep on visioning. Visualizations also will help. So, kung patuloy mong susundin to, your dream will come true, no? Yung pinaka-goal natin na pagyaman mo sa ay hindi imposible raw. So, ang affirmations na binibigay sa'yo, ito, focus po ba? My path is mine and mine alone. Sa'yo lang yan, Scorpio. When I follow my path, alignment comes naturally. Kung susundin mo, it will comes naturally sa'yo. So, ulitin ko ha. Okay, my path is mine and mine alone. When I follow my path, alignment comes naturally. Ulit-ulitin nyo lang po yan, no? Ayan, napakaganda. May promo po kami, 3 questions, 1K lang po if you wanted to avail that, no? Message nyo lang po ako sa Happy Angel Reading sa ating Facebook Messenger, no? So, meron pa akong gustong idagdag. Bigyan pa kita ng parang isa pang affirmations. Before yan, bigyan mo na kita ng Archangel guidance kung sino ang nag-ano sa'yo. Ayan, no? Mambad ka agad ang prosperity sa'yo. Si Archangel Ariel, mag-pray ka kay Archangel Ariel. Your material needs are provided as you follow your intuitions, no? So, ayan, kagaya nitong sinabi ko sa'yo, intuitions, di ba? Baka makapanaginip ka, yung gut feeling mo, no? Kumbaga, talagang dyan so, sinasabi nito, binabalidate yung reading natin ni Archangel Ariel, no? Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into a reality. No? Di ba sinabi ko makakapanaginip ka, tignan mo bigla na lang lumabas si Archangel Ariel at binalidate ang ating reading, no? Ayan, nagchichicken, chicken skin ako. Labutan ako, no? I know na si Archangel Ariel nandito ngayon. At saka have courage daw. Si Archangel Ariel talaga, love na love ka ni Archangel Ariel, no? And this is also Archangel Ariel, ang kanyang mensahe sa'yo. Ang nagagabay sa'yo, be courageous and stand up for your belief. Maging matapang at stand up sa, tanggol mo yung paniniwala mo, no? Wow. Kidding, actually, no? Talagang alive. So, bibigyan pa kita ng isang affirmations booster. Parang sabihin mo lang itong napakadaling salita na to, no? Siguro ilalagay ko sa comment, I am the master of my wealth para maklaim natin yung energy na to. Sabihin mo ikaw ang master ng wealth, no? So, ngayong 2026, pwede ring mahaba. Kaya lang, sabihin mo rin na ikaw ay kalmado, madiskarte. So, ang bawat kilos ko ay may plano, parang ganun, no? So, i-post ko po ito kasi para makapag-meditate kayo. So, bago nyo basahin, make sure na no, yung set your intention sa pagyaman. No? Tingnan pa natin kung anong paparating sa'yo sa iyong karera. Tingnan ko nga kung anong paparating sa iyong karera. Ano pa po ang paparating sa kanyang karera? Ano pong paparating sa kanyang career? Ano po ang paparating sa kanyang career? Or start to nang mapanood mo, no? Yeah, pwedeng may inaantay ka dito talaga. O sabihin natin, you are making a plan. May plano ka din talaga, no? Ano pa po ang paparating sa kanyang karera? Oh, talaga. 9 of Pentacles. Ito, you will enjoy the fruit of your labor dito. Pagkatapos na, andyan na yung 7, andito pa yung 8. Dahil nga mamamaster mo to. So I think you will achieve this success. No? And then you're making a plan. Makita mo rito, ang outcome mo. Hindi na 7 of Pentacles. Ang outcome mo, naging 9 of Pentacles na. Means naliwanagan ka at sinunod mo yung na-align ka. No? By doing your affirmations, sinunod mo yung mga binibilin sa Archangel Ariel. No? Nakita mo dito ang 3 of Wands at 9 of Pentacles, no? Maari ring ang business na to maging international, may ano rin.
ang business na yan o ang mapadala ka o ma-promote ka na nakikita ko rito. And I could sense also na talagang ma-enjoy mo ang pinaghirapan mo rito, no? So maganda ulit-ulitin mo sana ito, no? At paki-share na rin po ang ating mga video. At marami pong salamat sa patuloy na nagla-like at nag-hype po sa inyong mga cellphone. At patuloy po na nag-share ng ating video. Malaki pong tulong, no, ang suporta nyo sa Happy Angel Reading. Thank you so much po. At sana napanood nyo na rin po ang love reading ninyo, no? Ang February. Yan. So, thank you so much and God bless you all. No? May parang may gusto pa ako i-add. Parang meron akong bibig time frame. Time frame at ano yung mensahe nito. Yung kata ng time frame, no, Scorpio. Sa Tuesday daw, itong sa that time na mapanood mo to, sa Tuesday, start being creative. Ayan na, maging creative ka na, mag-start daw na being creative, parang pansinin mo kung saan ang craft mo, kung saan ka magaling, no? Simulan mo, subukan mong simulan ng Tuesday or after 3 days, no? So makikita mo rito, put down the marker. Ibig sabihin, try to drop something o kung ano man yung nasa utak mo, isulat mo rin. Parang yan din ang ibig sabihin dito. Sa Tuesday ang malaga, it could be any basta sa Tuesday nyo gawin. Any days, any months, no? Any months, but it should be Tuesday na nakikita natin kahit next week pa basta Tuesday, no? Yan ang that's the time na yan daw ang time na maganda na uh, be creative kayo. Ang being creative, ayan yung mag-drawing, ayan yung mga passions ninyo, i-take gawin yung kumbaga i-execute nyo, parang ganon, no? And every Saturday, aba bigay ng bigay sa iyo ha, ayaw ko pa istapin. Every Saturday daw na search for joy. Try to be happy na maging ang energy mo para lumakas ang iyong energy. Every Saturday mong gawin. It could be 7 p.m. 7 p.m. Try to be happy or it could be 7 a.m. No? Search for joy kung saan ka masaya gawin mo raw. So parang ayan no sa Tuesday, napakagandang advice po ito no. Very legit. Sa Tuesday, start being creative or within 3 days or it could be also 3 p.m. So kailangan may plano natin. Kumbaga, but you have your own free will kung gagawin niyo to o hindi. Sa Saturday, always be happy. Parang yan ang pinaka mo, parang yan yung pinaka task mo, no? Every Tuesday, maging very creative ka lang. Maski hindi mo na siguro anuhin yung day, yung oras or timing. Basta yung Saturday and Tuesday, search for joy ng Saturday, maghanap ka ng ikasasaya mo. Baka naman ikakasaya mo alak, no? So, wag kang magbibili ng iba dapat, iba, no? Maalam ng spirit guide yan. So, Tuesday, start being creative. Ayan, inuulit-ulit ko na ka para wala nang kawala sa'yo to, no? So, ayan. So much. No, i-share naman po natin at ang ating pero na parang at ano rin po sana mag-comment kayo. So may isa akong magandang may isa akong magandang nasasabihin na affirmations para sa iyo, no? If you want to repeat after me, okay lang din, no? Pag hindi okay lang, makinig na kayo, papasok naman itong energy sa iyo. So, etong sasabihin ko, hindi base dito sa nakita kong reading mo, no? Ngayong 2026, ako ay kalmado at madiskarte. Ang bawat kilos ko ay may plano at bawat pagod ko ay may bunga. Tinatapos ko ang mga pag-aalinlangan at tinatanggap ko ang aking masaganang harvest. Ang yaman ko ay lumalago sa tamang panahon. Ayan, ulit-ulitin nyo lang po yan. So, I will put this maybe sa comment, no? Copy nyo na lang din po. Ayan, thank you so much po. Pahingi po uli ng like and hype and subscribe na po kayo at i-share po ang ating paano yayaman si Scorpio nitong 2026. Napakagandang wealth strategy po ito.
Thank you po and bye-bye po. Maraming salamat. So kung gusto niyo pong magpa-private reading at mag-voice message reading at pre-recorded reading, just message me po, no? At marami kaming promo ngayon. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating